Part 2 ng reflection. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa Ebanghelyong ating narinig, di ba familiar naman ang gospel? At sa harap ng buhay na presensya ng ating Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang sakramento, let us ask ourselves, tanungin natin ang ating sarili, gaano na ba kalalim ang aking relasyon sa Panginoon? How deep is my relationship with the Lord? Gaano na kalalim? Sapat na ba ang lalim ng ating pakikipagkaibigan kay Jesus upang makita natin siya sa mukha ng ating kapwa, sa mga nagugutom at nauuhaw, sa mga bilanggo, sa mga nag-iisa sa buhay, sa mga may sakit, sa mga naaapi, at sa mga dumaranas ng iba't ibang pagsubok? Paano nga ba tayo tumugon sa kanilang pangangailangan? Paano tayo nagiging mga instrumento ng habag at pagmamahal ng Diyos sa ating pamayanan? Kung minsan, tumutulong naman tayo. No doubt, we help them. Ngunit, may kasamang alinlangan, pagdududa, o maging paghatol. Nagbibigay tayo, yes. Ngunit kasabay nito ay may mga salitang nakakasakit. Ilang beses na ba nating narinig o nasabi, sayang ang lakas ng katawan mo, bakit ka naglilimos? Magtrabaho ka. Diba, ginaganyan natin yung mga tao sa labas. O kaya naman, hindi na ako magbibigay sa'yo. Baka niloloko mo lang ako. Baka scammer ka. Diba sinasabihan natin ganyan yung mga nanghihingi ng tulong sa atin? Nagbibigay tayo pero may mga extra hurtful words tayong sinasabi. Tunay na mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri. Yes, of course. Ngunit bilang mga Kristiyano, tinatawag din tayong pairalin ang awa at habag. Sapagkat sa bawat taong nangangailangan, si Kristo mismo ang lumalapit at kumakatok sa pintuan ng ating puso. Yung sinabihan natin na baka scammer ka, laki ng katawan mo, lakas ng katawan mo, hindi ka nagtatrabaho, magtrabaho ka, si Kristo pala yun. Naalala ko ang halimbawa ni, I don't know if you know this person, no? Ang halimbawa ni servant of God, Bishop Teofilo Camomot. I don't know if, does it ring a bell to you? Parang sa mga Cebuano, parang familiar sa kanila yan. Servant of God. Then the Auxiliary Bishop of Cebu, Bishop Teofilo Camomot. Isang banal na obispo. Maraming lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong sa palasyo niya doon sa kanyang bahay. Mga bata, matatanda, may sakit, mga kapuspalad. Madalas, iisa rin ang mga taong paulit-ulit na humihingi ng tulong sa kanya. Paulit-ulit na lang. Kapag wala na siyang maibigay, si Bishop Camomot, kung wala na siyang pera, isinasangla niya ang kanyang pectoral cross. Alam niyo yung pectoral cross, yung sinusuot ng obispo. Noon, gold pa yun or silver. Sinasangla niya para lang may maibigay siya. Para lang may maiabot siya sa nangangailangan. Minsan, tinanong siya ng isang pari na kasama, Bishop, hanggang kailan po kayo magpapatuloy sa pagtulong sa mga taong alam ninyong maaaring inaabuso lamang ang inyong kabutihan o kaya'y niloloko kayo? That's the question. When will you stop, Bishop? You know that those people are just lurking at you. Iniloloko ka lang ng mga taong yan, Bishop. Napakasimple ngunit napakalalim ng kanyang sagot. Alam niyo anong sagot ni Bishop? Sabi niya, mas mabuting magkamali tayo dahil tumulong tayo kaysa magkamali tayo dahil hindi tayo tumulong. It is better for us to commit mistake because we helped rather than
We committed a mistake because we did not help. Uulitin ko para tatandaan nyo talaga. Mas mabuting magkamali tayo dahil tumulong tayo kaysa magkamali tayo dahil hindi tayo kailanman tumulong. Mga kapatid, ito ang hamon ng Ebanghelyo sa atin ngayon. Ang tunay na pakikipagkaibigan kay Kristo, as what I've said in my first homily in the Mass, ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ating panalangin o sa dalas ng ating pagsisimba. Nasusukat din ito sa ating kakayahang magmahal, mahabag, at maglingkod sa ating kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Naway sa tuwing tayo'y lalapit sa Panginoon, sa banal na Eukaristiya, lalo rin tayong matutong makita siya sa bawat taong ating nakakasalamuha. Sapagkat ang Jesus na ating sinasamba sa altar ay siya ring Jesus na naghihintay sa atin sa mukha ng mga dukha, ng mga nagdurusa, at ng mga nangangailangan ng ating pagmamahal.